Hoy mga be, excited na ba kayo for another gala natin today? Alam mo, ako din eh. Alam mo ba, puyat pa ako sa magdamag na gala natin. Pero it's okay. Another day to conquer the universe na naman ang peg natin today, mga teng. Guess what? Kung saan ang rampa natin today? Hindi nga. O sige na nga, chika ko na nga sa'yo. This time, explore natin ang isa sa mga must-see visits sa Danang. Ito nga yung Hoi An. Ay, sige, magchikahan na muna tayo. Alam mo, itong Hoi An na ito. Ito yung lugar kung saan sinasabi nila na oldest town in Danang. Dahil kita mo naman, preserve ang pagka-historic ng syudad. And usually, ang Hoi An na pangalan, pag translate mo daw, alam mo ba kung ano ang meaning? Ang meaning daw nun ay peaceful meeting place. Oh, kaya pala. Ayan nga mga te, maaga pa nung umarrive tayo dito sa mismong Hoi An. At pasado alas 9 ng umaga at rumarampa na nga tayo sa kahabaan ng kalsada. True mga sis, napakatahimik nga ng lugar at nakaka-good vibes lang yung ganda ng umaga. Dahil nga sa maaga pa nga ang call time natin for today mga sis, sabang Lola Mesh, pititit pa nakalapang kaya go muna at ayis para makaget yung ng lapang at makasupsup ng panggising na kape. Alam mo ba mga ben, na bet ko talagang mga kape sa Vietnam. Lalo na yung mga specialty coffee nila na egg coffee at coconut coffee nila. Mapakold o heart man yan. Smooth at hindi ganun katamis. So, ganito pala ang eksena dito sa umagang kay ganda. So, ito nga mga bea, kung ganito usually yung mga gusto mo na vibes na parang chill lang, a bit of a nightlife, not so crowded, and not so city-looking na para magstay for a while sa Danang, of course, meron din sila mga hotel na pwede kang magstay for your trip. Sometimes, usually, other traveler, they tend to recommend you to have at least an overnight stay sa Danang para talagang mas masulit mo yung lugar. Ang ganda naman din kasi ng Hoi An. Iba din kasi yung ibinibigay na vibes pagka-chill lang ng place, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na not so type of a busy city life, yung tipong, I just wanna relax lang, kumbaga. So, pasadong tanghali na nga, no, at medyo unti-unti na din dumadating yung mga bisita dito sa Hoi An, mga besh. So, bukod sa mag-relax sa lugar, makikita mo sa bawat sulok at mga kabahayan dito ay puno nga ng mga tindahan. Usually, ang daming mga tinitinda nila dito, mga be, iba-ibang mga items. Kaya kung ikaw yung mahilig mag-shopping while traveling, ay day, mapapalaban ng mujay mo dito at kailangang ihanda ang anda dahil for sure, hindi ka lalabas ng Hoi An na wala kang bitbit na kung ano man. So bukod nga sa pagsa-shopping ay meron ding mga historical temples na pwede din natin bisitahin dito, no? At bukod sa mga yan, mga sis, dito talaga ma-appreciate ang mga amazing local art like handmade paintings na bet na mga afam na i-get-lock. Ang ganda naman kasi pang display. At ang mga local goods na mga souvenir na items na yan, na swak lang mga mare for your budget. Ganun. At kung feel mo be na medyo pagoda Harrison ka na at nahuhulas na ang mukap mo na magpaikot-ikot sa paglalakad sa buong lugar, ay meron din sila dito syempre na mga kumikitang pangkabuhayan showcase na bike for rent kung saan sa murang halaga, ayan, pwede ka na mag-enjoy at magpa-roam around all day sa Hoi An. Kasi nga naman, sa dami ng pwede mong magawa at mapasyalan sa Hoi An, ay, for sure, walking marathon ang maa-achieve mo. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo. At alam nyo ba mga be, muntikan pa nga ako makabili ng mga nagagandahang lanterns dito. Ito kasi yung mga madalas nakikita natin sa buong syudad ng Hoi An. Nagagandahan kasi ako sa kanya kasi parang nakakaaliw lang pang sabit sa bahay o sa kwarto. Para kasing nakikita mo, pag naka-display lang siya dyan, sa tabi mo, nakapagbibigay lang siya ng mga ambiotic feels, lalo nakapaggawa siya sa mga hand-painted work. Yung ganun. Well, anyway, ang saya din, no? Para ka na din nagmumalling outside the mall, kasi kaliwat kanin talaga dito yung mga kainan, mga damit, mga bilihan ng sapatos, and from the old city, in fair. Ang lakas maka-IG photos ng mga spot dito. At ayan nga, napadpad naman tayo dito sa Tan Kee House na isa sa mga oldest house dito sa Hoi An. At ang chismis, it's more than 200 years na nga daw itong nakatayo. At itong bahay na ito
ito ay pag-aari ng mga Le family. Dahil sa sobrang napakatagal na panahon na nga itong balor na ito, parang ito na daw yung nagiging symbolic house ng Asian town dito nga sa Hoi An. O ayan, sa paglabas natin sa bahay, nagpalaboy-laboy na nga tayo sa daan at hindi na nga natin alam kung saan tayo dadaan. At kung feel mo be na parang nabobore ka at you need more thrilling adventure, ay tamang-tama be, may isa-suggest ako na activity para sa'yo. May mga locals kasi dito na mga nag-aalok na mga boating ride na alam mo yun, yung parang sasakay ka sa isang coconut boat at doon ka dadalhin sa malayo. Doon sa tinatawag nila Camtan Coconut Village. At tapos ay, yun na. Ay nako mamaya at i-check ako sa'yo. So kung gusto mo nga ma-try, in-offer sa akin ng isang local dito is 400,000 Vietnamese dong na usually 880 peso. So ang sabi sa akin, kasama na nga daw doon lahat. So 45 minutes na boat riding, yung pagpunta doon sa Coconut Village, at yung para sa night lantern na boat ride na isa sa mga pinaka-highlight experience moment dito sa Hoi An. Ay sus me! Chika, ito na nga, nagpa-exhibition na nga itong kuya mo. Paikot-ikot na halos mahilo-hilo na ang lola mo na muntikan na mawala ng ulirat. Nyemas ka kuya, binigla mo ko doon. And so ayun, nung medyo nahimasmasan na nga yung lola mo dahil sa hilong talilong na ginawa ni Manong na nagpa-trip around the world at binalik na nga kami sa home base. At dito na nga na kahit parang naglalayag lang tayo sa kahabaan ng Ilog Pasig, iba pa din yung vibes ng mga old houses sa Hoi An. Kung tutuusin, para din siyang mga provincial vibes, no? Yung alam mo na parang pag may mga fiesta sa baryo, meron ding mga ganitong dekorasyon na parang pang fiesta lang ang pay. And so, nakatapos na nga tayo sa isa sa mga aktibidades na pwede natin dito gawin sa Hoi An. So, after nun, parang gusto ko naman gawin ay mag-food trip. Ay, pwede. At syempre, iba pa din ang feels mga sis kapag natatry natin yung mga iba't ibang local foods, lalo na dito sa Vietnam. Talaga So mabuti pa nga siguro, maghanap na muna tayo ng malalapang. Alam mo ba mga te, sa sobrang dami ng pwede mong pagpilian ng mga kainan dito sa Hoi An, mapa local restaurants man yan, o yung mga naglalako sa mga streets, ay nako, lahat na makikita mo sa menu nila, parang lahat ang sarap i-try. Eto na! Ay, excited! So, let's try mga sis itong Hoi An cuisine kung saan itong resto na to, usually they offer mga bundle meals na mostly lahat ng mga local foods ay magkakasama sa iisang bilao at sa halagang 199 Vietnamese dong or around 440 in Philippine peso ay sulit na sulit ang cravings natin for a food trip. Oh, ayan o. Take a closer look. At for sure, takam ka na din sa mga ganitong pagkain. At syempre, minsan lang naman tayo dadayo dito at titikim ng mga ganitong klaseng authentic Vietnamese. So, why not for the lamon na ang peg ang gawin natin for today's video? Yum. Sarap. Okay, so alam mo ba sis? So, one of the food talaga na pinakanabitan ko dito ay yung tinatawag nilang ban siao. Ito yung Vietnamese pancake na sobrang crispy at kadalasan ng laman niya ay shrimp and beef with a sort of bean sprout and veggies. So, basically, maiko-compare din natin siya sa Ilocos empanada natin dito na kadalasan na sinasawsaw naman sa sukang Iloco. While here, mas bet ko siya lagyan ng chinsu sauce na para siya namang hot sauce dito. Ay, grabe siya sis, ang tako niya, ayan na. So, after natin lumapang sis, why not at bisitahin na din natin itong Museum of Folklore. But in fairness, from an old Asian town, ay meron sila dito na modern-looking museum na umi aesthetic na rustic architecture. So, ayan So, dito nga mga sis, sa museum na to, nakadisplay yung mga historical objects na nagiging parte na ng mga pang-araw-araw na pangkumuhay ng mga sinaunang nilalang dito. Tingnan mo naman, ang kaganda ng mga nakadisplay. Very true. At naku hindi lang pala literal na nabubusog tayo mga bes sa pagkain, pati na din yata yung mga nakikita natin mga art display. At kung ikaw yung mga art na tao, relate ka na. So ayan nasa kapihan na naman ng lola mo. Adik sa mga kapihan dito sa Vietnam. Bet na bet. Pero siguro ngayon, itry naman natin itong nakaka-refresh na smoothie nila
nila dito. Mismo sa Coco Box, ang sarap ng mga kape nila dito. Pero syempre, right now, itatry natin yung mga smoothie nila na napakasarap. So, pasado hapon na nga ito mga be at mukhang dumadami na nga ang mga utaw na kanya-kanyang eksena sa kalye at pak! Mukhang medyo paparating na nga tayo sa most exciting part. Pero ako pa ba padadaig? So, dapat eksena din tayo sa mga pagganap at pangyayari dito sa daan. At syempre, kita mo naman, alilagagana yung mga mari nating tindera sa daan. Dahil sa gabi, ang daming nagaganap dito. At syempre, hindi mawawala ano pa ba ang night market sa Hoi An. At yung mga food bazaar, ay, fiestang fiesta, oh. Happy fiesta! Ay, oo nga, parang kulang ang maghapong gala dahil mukhang sa gabi nga nagaganap ang most thrilling part. Ay, oo, mukhang masarap. Ano kaya ang lasa ng alabanana peanut butter crepe with choco Nutella in Vietnamese version? Ang sarap. Ay, ito, oh, mukhang kasado na nga ang mga manong nating boat rider para sa pangmalakasang ganap para sa boat lantern ride. Ay, bongga, para kasing light parade ang mangyayari sa mga sis kung saan yung mga makukulay na mga wishing lanterns ay nakasindi habang naglalayag. Ay, ang saya-saya. O ayan, hindi pa nga ako natutunawan sa kabusugan pero ito ako marupok sa lakas makabudol sa sarap nitong frozen ice cream mga sis. At ito, trinay ko nga itong dragon fruit nila kasi na-shook talaga ako na mas mura pa ang dragon fruit nila dito kaysa sa mangga ha. So ayan at magagabi na nga mga be, alam mo ba na isa sa mga na-realize ko, mas maa-appreciate mo pala ang Hoi An habang lumalalim ang gabi kasi ba naman ang mga te parang nagtatransform pala itong lugar na ito into a magical place na ang oldest city turn into a colorful, festive sa dami kasi ng mga maukulay na decoration sa paligid. No wonder, kaya pala mostly of mga tourists tend to do an overnight stay. So kung kaya naman ang itinerary mo sis, then why not? Itodo mo na talaga ang gala mo te. Ang nakakaloka dito mga be, feeling ko para akong isang patron. Parada sa ilog. Para akong isang goddess of wishing lantern na ang peg, na ang tanging kapangyarihan ay magsabog ng kagandahan sa buong universe at magsilbing ilaw para gabayan ng mga hindi masyadong kagandahan para naman makaahon sa laylayan. Busy. Oh, ayan no, ang bongga ng paglalayag namin sa ilog. Parang feeling ko nalinis ang buong pagkatao ko pagkatapos ng ritual na pailaw na ginawa ko. Ay, parang pagbalik ko sa lupa ay berhen na para bagang isang kakaibang nilalang na handang-handa para magbigay ng blessings. Ay, teka nga, nasa na nga ba yung mga afam dito ng mabiyayaan na nga ng blessings? Charot. At para sa ultimate food trip na nga dito sa Hoi An, lubos-lubusin na nga natin ang paglafang. At ito, umorder na nga muna tayo ng bansiao, yung Vietnamese pancake. Habang take a break na nga muna tayo para mas makarami pa nga tayo ng rampa para mamaya. So ito nga mga sis, after the dinner break, ito nga at laban na naman ang energy natin. O, pasado alas 8 na ng gabi at sayang-saya lang yung mga utaw na naglalakad at yung mga nakatambay lang sa daan at mukhang kumukota sa buting business sa mga kapatid nating bangkero. O, na kahit ganitong oras, tuloy ang business sa dami ng mga turistang gustong-gusto din iparada mga parang patron. So ito nga nakakalungkot lang. Parang feeling ko tuloy bitin ang buong araw ko sa Hoi An. Whole day lang kasi talaga ang ginawa ko. At ito nga ang dami pang mga night happenings ang nagaganap sa paligid. Gusto ko pa nga actually maglibot for a night shopping at magwalwal sa isang bar kahit isang bote lang Pero well anyway, sana maka-join kayo ulit mga beha. Samahan nyo ko ulit maglibot. So another day, another place na naman tayo. At yun nga, sa West City naman tayo mapapadpad mga sis. Kung saan yung mga historical places naman ang ating ganap for a next episode. So stay tuned lang tayo, okay? You can comment, subscribe, or like my video kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng adventure. So see you ulit mga be. Salamat. Bye!